This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. Dito lang sa AWR 89.1 FM. Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR. Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob po ng isang oras, tayo ay magsasama-sama. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Lou. At ako naman po ang inyong kakwentuhan, DJ Rock, at excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapagkwentuhan at makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang. DJ Lou. Ayan, binabati po muna namin ang lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay paki-subscribe at like na po. At kung meron po kayong kwentong pagbabago rin naman na gusto nyo pong i-share sa amin, ay maaari nyo po yung i-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock? Yes, muli binabati po namin ang ating po mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. And of course, ang ating mga timbahay, DJ Lou, hindi papahuli sila nanay, tatay, ate, kuya. Kahit nga po yung mga driver na nagmamaneho sa mga oras nito at nakikinig sa 89.1 FM, magandang gabi din po sa inyo. At wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na niyo pong pinapakinggan dahil for sure, makaka-relate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang. Kaya DJ Lou, bati muna tayo ng ating mga kasama ngayong gabi dito sa ating programa. Of course, unahin ko na si Sir Art Christian Roda, yan from Noveleta, Cavite, na palaging nanonood sa atin, kay Ma'am Teresita Galapon, at sa akin din pong mga magulang sa Ormoc, ayan si Papa Rogelio at si Mama Christina. Hello po, magandang gabi sa inyo. Hello, DJ Lou, baka ikaw? Ayan, good evening po sa lahat. Binabati ko ang family ko sa San Pablo City, Laguna. Nandyan rin ang aking baby, si KD. So, hi KD, and also gusto ko pong batiin ang staff natin dito sa AWR, ang mga masisipag na staff natin dito. Good evening po sa inyong lahat at sa lahat po na naka-tune in ngayon sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes, kaya ngayon DJ Lou, pakilala mo na sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi. Ayan, so ang guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Ermin Adarna. Hello Ermin, kamusta ka ngayong gabi? Hello po, ito po mabuti naman sa biyaya po ng Diyos. Ayan. Sige, bati ka muna, Ermin. Ayan. So, binabati ko po yung akin pong mga ka-churchmate from Candelaria, Quezon. Ayan. Good evening po sa inyong lahat at God bless po. Ayan, sige. Para mas makilala ka ng ating mga tagapakinig, Ermin, no? Pwede bang i-introduce mo muna yung sarili mo? Anong ginagawa mo? Kung ikaw ba ay single, married, nagkatrabaho, nag-aaral, kung taga saan, ayan. Kung ano yung gusto mong i-share para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok. Ako po pala si Ermin Adarna. Ako po ay nagmula sa Candelaria, Quezon. So, ang barangay ko po ay sa Malabanban Sur. At ako po ngayon, sa kasalukuyan, ako po ay nag-aaral at ako po ay nandito sa Adventist University of the Philippines. At ang akin pong kurso ay Theology. At ako po ngayon ay kasalukuyang third year Theology students. And then sa ngayon po ako po ay single. Ayan po, hindi pa po ako kasal. Po ay kakasal na. Pangilan ka sa magkakapatid, Ermin? Ako po ay pang-anim po. Bunso po ako sa 6 po namin magkakapatid. So, lahat ng family mo ay nasa Quezon, sa Candelaria, tama? Yes po, ma'am. Ayan, saka baka gusto mo batiin yung family mo ng mga nasa Quezon ngayon. Sige. Ayan, binabati ko po si Mama. I hope na naririnig nyo po o na naririnig nyo ang atin pong live ngayon dito sa atin pong AWR.
Miss ko na po kayo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan diyan. Sige, medyo parang mahiyain DJ Lu yung ating guest, no? Oo nga. Medyo tipid mag-share, pero mas makikilala natin siya maya-maya. Kaya DJ Lu, sige, simulan mo na yung ating kwentuhan with Ermine. Okay. So, sino nga ba si Ermin before Christ? So ako po, nung hindi ko pa po kilala si Kristo ay, ako po ay isang batang pasaway. Ayan. Mm. Inyo po, meron po kayong nakikita sa mga kalsada na mga batang kalye. Ayan, kabilang po ko sa mga batang kalye. At ang trip po namin nung mga panahon na yun ay laging may dalang sako. Ayan. Sige po, pag may dalang sako ay nangunguha kami ng mga bagay-bagay sa mga bahay. Yan. Ako po talaga na kami po ay namamasok ng mga bahay at sobrang pasaway at kung ano na po yung aming mga nanakaw nung mga panahon na yun. At yung po yung time na yun ay nag-start nung ako ay siguro nasa ako ay 11 years old. So habang ako po lumalaki kasi po ako po ay from broken family. Kasi po ang tatay ko po ay namatay po siya ng maaga, then ang nanay ko po ay nagtrabaho po siya sa malayo, so wala po nag-iintindi sa akin kasi po yung mga kapatid ko that time, sila po ay mga binata na, so sila ay laging wala sa bahay, so ako naiiwan mag sa bahay hanggang sa gusto kong mag-explore, so ako po ay nagkaroon ng mga kaibigan. So yun po yung naging rason bakit yun yung naging landas ko na kung saan napapasama ako sa kanila. Kung saan kami nakakapunta, may dala-dala kami mga sako. Ayan. At kumukuha kami ng mga kung ano nang pwede naming makuha at amin po mga pinagbebenta. At sa kabila pa po no, ay dahil ako ay umiidad na, nagbibinata na, so nahihiya na ako. Nahihiya na ako magdala ng sako. So ang ginagawa ko no that time, ay may mga ibang bagay naman kaming ginagawa. So di na kami nagdala ng sako, pero medyo naging mas angat naman yung ginagawa namin mga kalokohan. Like, hindi na something na mga maliliit na bagay na lang yung kinukuha namin nung mga panahon na yon. And then, pagkalipas po no, ng mga panahon na yon, ay hanggang sa ako ay nag-aral na, ako ay nakatapos po ng elementary lang. Hindi na po ako nag-grade 7 kasi po mahirap yung buhay namin, wala kami pagpaaral. So, nag-decide po ako na mag-stop na. Pero sa kabilang banda po ay may nagtulong po sa akin na ako ay mag-aral. So ako po ay pinag-aral ko ng grade 7 that time po ng panahon na yun. Pero sa nakakalungkot po na nangyari, ako po ay tamad pumasok. Lagi ako nagkakating, laging kasama mga barkada. Nagbibisyo. Maraming mga iba't ibang klase po ng pagbisyo. So yun po ako nung una, nung hindi ko pa kilala si Kristo na. Pero barkada, puro kalokohan, hanggang sa natuto po ako ng maraming mga bisyo kagaya ng sigarilyo, alak, marijuana, hanggang sa ako po ay natuto na mag-drugs. So yun po yung mga background ko nung hindi ko pa po kilala yung Panginoon. Grabe no, DJ Lu, like at that very young age, natikman niya na lahat ng klase ng bisyo. So, bukod ba sa paggamit, Ermi, na-try mo din na magbenta ng mga ganong bagay? Yes po ma'am. So bali po nag-start po kasi yung bisyo ko nung ako po ay 13 pa lang. Kasi that time po nung ako ay lumipat na ng ibang lugar na ako po ay doon nagtatambay. Kasi po meron doon sa lugar namin na isang kubo tapos bilyaran. So actually, doon ko po natuto yung sigarilyo pag-iinom kasi po pag may barkada ka kasi nung panahon na yun, sinasabi nila sa akin na para maging kaibigan ko silang dapat ginagawa ko rin yung ginagawa nila. So hanggang sa lumalim na po ng lumalim yung bisyo ko, hanggang sa dati sigarilyo lang, alak lang, marijuana lang, hanggang sa naging droga na po. At syempre po nag-try po talaga ako na magbenta ng drugs. Siguro po ang age ko noon ay nasa magpo-14 ako nung panahon na yun. No? Nagbebenta po ako. Grabe no, DJ Lu. Anong, like, yung mga nangyari ba yun, yung mga experience na yun, nalaman ba yan ng mga magulang mo? Actually, opo, nalaman po siya ni mama kasi po, yung father ko po kasi namatay na siya nga po nung 6 years old. So si mama na lang po, nalaman niya po yung ginagawa ko. Then maraming beses po siyang nakikiusap sa akin, umiiyak na siya na huwag kong gawin yung mga ganong bagay, magbago na ako. Ako ay magpakatino na kasi walang future yung buhay ko pag gano'n. So ako po kasi parang yung ulo ko sobrang tigas talaga na hindi ako nakikinig. Sinasagot ko yung magulang ko na ito yung gusto ko, dito ako masaya, huwag akong pakalaman. So ganoon po talagang hindi po ako nakikinig sa kanya ng mga panahon. Alam mo, DJ Rock,
Napansin ko lang, no, sa ganyang age, talagang year of exploration yan ng ano, no? Totoo. Mm. Mm. Tapos, pagtanda mo, parang doon mo marirealize, ay, sana pala hindi ko ginawa yung ganito, ganyan. So, yun. Totoo. Mm-mm. Na-curious lang din ako, no, Ermin, like trying those kinds of vices. Nakahanap ka ba ng kasiyahan, ng fulfillment, ng belongingness nung ginagawa mo yung mga bisyo na yun? Yes po, sa una po yung gano'ng klase ng experience na talagang magiging belong ka sa kanila kapag ginagawa mo rin yung ginagawa nila. Kasi in a sense na para patunayan mong totoong kaibigan kanila, dapat yung ginagawa nila ginagawa mo rin. And then dun po sa vision na ginagawa ko, like something na pag may problema ka, yung problema mo masusolusyonan na siya, pero hindi in a sense na pangmatagalan, panandalian lang. Mm-mm. Pero sa time naman po na nakakagamit, meron po siyang feelings na talagang yung mahirap po siya explain na parang sobrang gaan ng pakaramdam mo, parang wala kang problema. Oo. Ayan, so, yun po yung mga epekto niya dun po Pero sa like, ginagawa ko. hindi ka ba natakot? Kasi alam mo na bawal yun. Pwede kang makulong, pwede kang, ma-involve sa mga away, sa gulo. Wala ka bang takot during that time? No, that time po hindi po ako natakot kasi po nung panahon na yon ay minor po kasi ako, malakas yung loob ko na pag nakulong ako, papalayain lang. Mm. Totoo. Kasi ganun po sa amin na marami po kaming kabataan na yung iba nahuli na, then pinapalaya sila. So nakikita ko sila na okay lang, wala naman din naman ako kulong kasi pinapauwi rin agad. Totoo, Panahon na yun, DJ Lu. pag Kasi may- di ba, yes. Di ba, DJ Lu, yun yung nangyayari ngayon na ang daming Oo. cases ng mga Juvenile. nananaksak na estudyante. Oo. Kasi tinitake advantage nila yung law na hindi naman ako makukulong kasi batan. Parang nauso sa panahon ngayon. Kaya even before pa pala talaga, na-take advantage na yung ganyang klase. And grabe, no, DJ Lu, parang siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, may mga nakaka-relate talaga. And for sure, mamaya, mas maririnig nyo pa paano ginawang transformation talaga ng Panginoon sa buhay ni Ermin. Pero quick lang, Ermin, bago tayo mag-commercial, no? Like, ano yung mga hindi mo makakalimutang experiences during that time? O kahit isa lang na hindi mo makakalimutan. Siguro po ang isa sa hindi ko makakalimutan na experience ko nung nagbibisyo ko ay yung dumating po sa punto na talagang yung sobrang pariwara na po talaga ng buhay ko na. Kasi po, yung epekto sa akin ng drugs, hindi ako nakakakain, hindi ako nakakatulog, sobrang payat ko, na talagang kita sa itsura ko yung pagiging addict talaga na kahit hindi na i-drug test positive na. Yung itsura ko po talaga ay talagang, makikita sa figure ko na talagang drug addict talaga ako. At nung time na po na yun na hindi ko makakalimutan doon na halos talagang parang mababaliw na po talaga ako, may mga hallucination na ako, may mga imagination ako na hindi po siya maganda. And then that time din po ay nung panahon na yun ay naging number 1 ako sa lugar namin na wanted kasi nagbebenta na po ako ng drugs. So for a long years, sa mga almost 4 years na hindi ako nahuhuli kasi po sa lugar po kasi namin talaga sobrang daming addict po sa lugar namin na Nako. sobrang dami. Na Buti, ako talaga yung buti hinahanap hindi ka nila. natukhang, no? Natukhang. Oo, kaya magandang reminder din po ito sa mga kabataan natin na huwag nyo nang subukan. Sabi nga, di ba? Totoo. Masisira ang buhay mo. So like, gaano ka tumagal sa ganong klase ng buhay? From 13 years old, hanggang saan ka tumagal sa ganon? Hanggang 17 po ako noon. So from 13 to 17, mag-almost 5 years po noon that time. Kaya po ako napatigil kasi nung na ako hinuli. Kasi po that time, nagpalit ng presidente si Duterte, hinuli ako kahit minor ako, dinala ako sa kulungan, hindi kagaya before that. Hinuli ako pag nalaman yung age ko na nung bata pa, Papakawalan. hindi ako pinakawalan. Kasi nga po that time, ako po ay wanted na sa lugar namin kasi po, nasa watchlist ako na hindi ako nahuhuli, yung mga kasama ko nahuli na yung mga panahon na yun. Kaya pinilit nila na hindi na talaga ako pakawalan. Kasi po, nahuli na ako ng ilang beses, tapos ilang beses na akong pinakawalan. Then, nakita nila na talagang hindi ako nagbabago. So, hinold po nila ako. Grabe, no? Like, I cannot imagine yung ganong experience talaga. Pero,
mamaya mas maiintindihan natin anong nangyari, paano nagsimula na ngayon nakakausap na natin si Ermin at talagang hindi siya nahihiyang i-testify yung ganong klase ng buhay niya before. Pero bago tayo magpatuloy at mas makilala ang kwento ni Ermin, atin mo na pong bibitinin ang ating kwento at atin mo na pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans. Kapag langit ay maulap at tila uulan, ika'y may suliranin at tuloy naninindig. Sa iyo bang katanungan, ang sagot ay di alam, at ang iyong pag-asa ay tuloy nawawala. Kay Jesus manuwagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Tulad ng mga propeta noong unang panahon, sa hirap at ginhawa, sa Diyos nagtiwala. Kaya ang paalala sa ating magtiwala, upang ang buhay natin ay lubos guminhawa. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Kay Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus lumapit, siyang daan, siya ang buhay, sagot sa suliranin. Ano mang kahilingan, ano mang dalangin, kay Jesus manawagan, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus lumapit, ikaw ay diringgin. Jesus manawagan, kay Jesus, ikaw ay diringgin. Andito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rack. At ako pa rin po, si DJ Lou. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa AWR 89.1 FM at nanunood sa ating Facebook page and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe at like, ay mag-subscribe and like na po. And if meron po kayong pa-shoutout, mga comments, kwento, or tanong, maaari nyo rin po yung i-send sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga gusto po ng mga libreng aklat aralin sa Biblia, meron po tayong libreng ipinamimigay. Nandito po ang Lagpas Pa sa Kaya ng Imahinasyon.
ang pag-asa para sa panahong maligalig. Nandito rin po ang Dakilang Tunggalian at ang atin pong Explore, ang ating Bible Study Guide. Kung gusto niyo po nito mga kaibigan ay maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. DJ Rock? Yes, so ngayon DJ Lou, ipagpatuloy na natin ng kwento ni Kuya Ermi, no? Para mas lalo natin siyang makilala. And dito na tayo sa exciting part, no? So, Ermi, nandiyan ka pa ba? Baka may gusto ka munang batiin bago tayo magpatuloy sa ating pagkukwentuhan. So, binabati ko po ang akin pong mga friends from sa Sena, Ariaya, and Tayabas, Quezon po. Asan ka pala ngayon, Ermin? Ako po ngayon ay nasa AUP po. Ayan, baka gusto mong batiin yung mga classmate mo. Binabati ko po ang aking mga classmates. Sana po ay nakikinig din kayo ngayon ng aking pong testimony. Ayan. Sige, ngayon, Armin, napunta na tayo sa exciting part. Ang dami mong shinare kanina na talagang bago mo makilala yung Panginoon, ang dami mo nang nasubukan yung mga pagnanakaw, yung mga drugs, at iba't ibang klase ng bisyo. Pero ano yung naging turning point ng life mo? Paano mo nakilala yung Panginoon sa buhay mo? So, yung turning point po na nakilala ko yung Panginoon ay nung time po na dahil nga po naging wanted ako sa lugar namin. So, lagi talaga akong hinahanap ng mga pulis. Hanggang sa time na hindi na talaga ako nakatakas. Kasi lagi po ako nakakatakas ng mga panahon na hinuhuli ako doon. Ako po'y nakulong, ako po'y nahuli. Then ako po ay nakulong. Yeah, so, hindi ko na po sasabihin yung nangyari kasi medyo controversial po kasi yung pagkakahuli sa akin talaga. Something na hindi siya makatao. Pero although ganun po ay nakulong ako, so dinala ako sa kulungan. Then dahil minor ako, nagtagal lang po ako doon ng 18 days. Then dinala po ako sa rehabilitation. And then wala po talaga akong background mga tungkol sa salita ng Diyos. Kasi po hindi po ako madasalin, hindi ako pala simba. So nung ako po ay nandun na sa rehabilitation, ay halos 1 linggo na po yung nakalipas. So, meron po doong dumadalaw na pastor. At yung pastor po na yun ay pastor po ng born again. And then, ang dami po namin doon. So, kami doon sa rehabilitation ay nasa 300 plus. So, iba't ibang klase ng mga tao, iba't ibang klase ng mga pamumuhay nila na bakit sila na-rehab, bakit sila nakulong. And then, that time po, mayroong isang pastor na dumalaw. At ang sabi niya sa kanya, message, ako po nasa likodan doon. Although hindi ako interesado, kailangan naming umattend, so ako pinasa pinakalikuran. And then siya na po ay nagpipreach, and sabi niya, kung gusto nyong mabago ang inyong buhay, may paraan pa para mabago ang buhay. Ang sabi niya po ay, kinakailangan nyong anyayahan si Kristo sa buhay nyo at tanggapin nyo siya bilang personal na tagapagligtas. At doon magsisimula ang pagbabago ng buhay. So, nung narinig ko yun, parang may something sa puso na meron pa pala akong pag-asa magbago. Meron pa talagang kapangyarihan ang Panginoong Jesus na baguhin yung buhay ko. Kaya that time po, nung kinagabihan nung araw na yon, ako ay nag-pray, lumuhod ako, at inanyayahan ko ang Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ay sawa na po ako sa buhay na punong-puno ng bisyo, punong-puno ng kasamaan, kasi nakikita ko po yung iniisip ko yung future ko, ano yung future ko kung pagpapatuloy ko yung ganito kong klase ng mga bisyo. Ang sabi ko, Panginoon, gusto ko pong mabago yung buhay ko. Gusto ko po na lumakad ng panibagong buhay. Maaari po ba natulungan mo ako? Isinusuko ko sa yung buhay ko, tinatanggap kita sa buhay ko. At that time po, nagsimula talaga nung nag-pray ako na parang sobrang gaan sa pakaramdam, sobrang saya ko na parang pakiramdam ko ay pinakinggan talaga ng Diyos yung panalangin ko. And then makalipas po yung 1 buwan, may kasama ako sa rehab na nagbigay sa akin ng Bible. So doon po ako umpisa nagkaroon ng interest sa mag-aaral ng salita ng Diyos. At everyday po, from morning hanggang evening, dahil wala masyado kami doon ginagawa, nagbabasa ako ng Biblia. At doon ko po unti-unting nakikilala ang Panginoon. At habang ako po'y nagbabasa ng Biblia, ay unti-unti pong binabago naman ng Panginoon yung buhay ko. Talagang totoo po na ang pagbabasa ng Biblia ay nakakapagpabago ng buhay. Kasi po, ang Biblia ay salita ng Diyos at talagang nararamdaman ko sa bawat binabasa ko sa Biblia na nagsasalita sa akin ng Panginoon. Kung gaano niya ako kamahal, ano yung plano niya sa buhay ko. So doon po ako ay nagsimula na magkaroon ng panibagong kaisipan, ng panibagong buhay. Gusto ko na
magkaroon ng paglilingkod sa Diyos, gusto ko maglingkod sa Panginoon, gusto ko i-share yung mga salita niya. So, doon pa lang po sa place na yon ay talagang napunong-puno na ako ng desire na maglingkod sa Panginoon at maging tagapagbahagi po ng kanyang salita. So, doon po sa lugar na yun, sa rehab na yun, na nakilala ko yung Panginoon. Wow. Ang ganda Grabe naman. no, DJ Lou, na parang habang pinapakinggan ko nga siya na talagang binabalikan ko yung kwento niya kanina, yung buhay niya. Tapos biglang parang grabe yung turning point ng life talaga niya nung nakilala niya yung Panginoon na nag-desire talaga siya na this time, di ba? Parang ang daming beses siya talagang tinangkang hulihin, but this time, nung nahuli siya at nakulong siya at na-rehab siya, pero ang ganda pa rin how the Lord turned that kind of mess to become a beautiful story. Yes. So, like, ano masasabi mo doon, DJ Lo, sa ganun niyang experience? Naalala ko si Sir Ronel, yung last episode natin. Yung, di ba nakulong din siya? So, para naalala ko yung mga taong akala natin wala ng pag-asa. Pero tingnan mo nga naman, wala talagang imposible sa Panginoon. Totoo. Like, so doon ba, nabaptize ka ba, Armin? Doon po sa place na yun, hindi po ako nabaptize kasi hindi po sila nagbabaptize sa place na yun. So, nung pagkalaya ko po, tumagal po ako sa rehabilitation ng almost 2 years. Kasi po, ang kaso ko po pala ay Section 511. Ang sentence po ng kaso ko ay lifetime imprisonment and 11 years and something big amount ng money na kailangan kong bayaran. Pero by the grace of God, yung lifetime imprisonment ay hindi ko po na-serve at naging 2 years lang po siya by the grace of God. Wow, grabe. Paano nangyari yun na na-lesson Oo. yung ano mo? From Ah, lifetime ang- to 2 years? Lifetime, opo, lifetime. Lifetime and 11 years po yung sentence ko. Yung patay ka na, may utang ka pang 11 years. So, Grabe, napakatagal. kasi po yung case ko po kasi talagang hindi po siya basta-basta kasi nga po wanted ako sa lugar namin na sa survey nila, sa mga ano nila, sa reports nila talagang ganun ako plat. Kaya So po yung after naging- nun, so after nun, no, Armin, like after mo nang makalaya na hindi mo na talaga umabot ng lifetime doon sa kulungan, ano nangyari after mong nakalaya? So after ko pong makalaya, so dahil born again po yung pastor na nandoon na nagtuturo, so naghanap ako ng born again church na ako po yung magsisimba. And then, nung nasa rehab pa ako, sabi ko, Lord, I promise na talagang gagamitin ko na ang buhay ko para sa'yo, hindi na sa kung ano kasi. Na-experience ko po talaga yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagbabago niya sa akin. Like, na-change po talaga yung perspective ng buhay ko. At sabi ko, Panginoon, so, kaya po ang ginawa ko, pagkalaya ko, pinuntahan ko yung mga kaibigan ko, nakasama ko sa mga vision ng mga panahon na yon. And then, nag-start po ako mag-share sa kanila ng salita ng Diyos. So, araw-araw po kami nag-aaral ng salita ng Diyos. Then, inaaya ko sila magsimba. Pero, one time po, yun, nung ako pinagsisimba sa born again, sabi ko, i-baptize na nila ako, pero maghintay lang daw ako. Tapos hanggang sa hindi na po ako na-baptize ng panahon na yun. Ermin, may question pala tayo dito, no? Ang tanong is, ano daw yung ginawa mo? Bakit daw naging 2 years na lang yung sentence mo? Yung sentence ko po, yung case ko po ay pumasok po siya sa tinatawag na plea bargaining. So, ang ginawa ko po, kailangan kong aminin yung kaso ko para yung sentensya ko ay mapababa po yung sentensya ko at maging 2 years na lang. So, yun po yung nangyari. Oh. Kasi nalaban ko po yung kaso ko, papatunayan ko yung sariling wala akong kasalanan at matalo ako, makukulong po ako ng lifetime and then 11 years. Kasi po yun yung sentensya ng kaso ko. So talagang ano lang, kumbaga inamin mo talaga na may kasalanan ka talagang ginawa. Opo. Pero although doon sa part ko po talaga, yes, aminado po ako na naggaganon ako. Pero that time nung nahuli po ako, wala talaga. Wala talaga. Kumbaga talagang may kumbaga medyo kaya nga nasa mention mo na controversial yung iyong pagkahuli. But regardless, no, kung ano man yung mga nangyari na injustice ay napakabuti pa din ng Panginoon dahil yung iba hindi na na-experience yung ganyan, diba? Oo. Pero nakita natin how the Lord paano kanya pinalaya from that. Yes. Hindi lang sa kulungan kundi pinalaya ka din para maranasan mo yung Panginoon sa buhay mo. Alam niyo po, may realization niya po ako doon na nung una po nung kinulong ako talaga kasi nga hindi makatarungan para sa akin. Like,
galit talaga ako nun sa mga pulis. Like sabi ko paglabas ko gaganti ako sa kanila. Parang gusto ko patayin sila, gano'n. Babawi ako sa kanila. Pero alam niyo po, paglipas ng maraming mga panahon, unti-unting nabago yung isip ko kasi nga nagbabasa ako ng Bible na yung galit ko napalitan ng pagpapasalamat. Like, sabi ko, thank you pala kasi kung di ako nakulong, hindi ko makikilala ang Panginoon, hindi magbabago yung buhay ko. Hindi ako, wala ako sana ngayon sa ganitong klase ng buhay. Kaya naging thankful po ako noon that time. So naisip ko na minsan pala, yung mga madilim na karanasan natin sa buhay, inaakala natin ay tayo ay pinaparusahan o kinakalimutan na tayo ng Panginoon. Pero minsan po, although ganun yung nangyari sa atin dahil yun yung ginawa natin, ang Panginoon ay may grace talaga siya na alisin tayo sa ganong klase ng Yes. Amen. DJ Lo, gusto ko lang din malaman, no, sinasabi nga niya, hindi siya nabaptize sa born again. So, paano ka naging Adventist at paano ka naging nag-aral ngayon ng theology? So, gusto din namin malaman yung kahit short lang din na story. Opo. So yun po, nung di nga po born again po ako, nagsisimba din, nagba-Bible study po ako sa mga friend ko. That time po, meron akong kapitbahay na Adventist po pala siya. Hindi ko po kasi alam kung ano yung Adventist that time. So habang nag-i-story ako sa kanila, nakikinig siya. Tapos sabi niya sa akin, kasi nung sa lugar po namin talaga, kilala ako na sobrang pasaway at talagang tinatrato akong patapon ng buhay, walang pag-asa, hindi na magbabago. Pero itong kapitbahay namin, nagulat siya kasi nga, hindi na ako kagaya ng dati na naririnig nilang pasaway na bata. So sabi niya, nag-ano ka na, nagtuturo ka na ng Bible ah. So inaya niya po ako sa bahay nila na mag-worship. So start worship lang. So sabi ko, ano po yung gagawin natin sa worship? Ang sabi niya ay, tayo ay mag-aaral ng Sabbath School lesson, magkakantahan tayo, then mag-pray tayo. Sabi ko, maganda po yan kasi open na yung puso ko pagdating po sa salita. Sumama po ako sa kanila hanggang sa araw-araw na akong umattend ng family worship nila. Tapos na-amaze ako sa mga doctrine na hindi ko alam na which is nasa Bible pala. So yun po yung nakapag-ano sa akin, and then na-amaze po talaga ako. Sabi ko, wow, ang galing naman, ang ganda naman nung doctrine na talagang nasa Bible na hindi ko alam. So Ano doon yung, po, yes, ano yung, gusto ko na curious ako doon, ano yung talagang tumatak sa'yo na nag-hit sa'yo doon sa doctrine na nalaman mo o yung truth na nalaman mo? Kasi Bible din naman, pero bakit hindi mo nakita to nung doon sa previews? Pero bakit nung na-meet mo tong sa Adventist, ano yung nakita mo talagang tumatak sa'yo na katotohanan? At Number one- nag-decide ka na tanggapin ng Panginoon? opo, ang number one po ay kasi nung born again po ako, ang teaching ay once na tinanggap mo si Jesus, ligtas ka na. Pero doon sa pag-aaral namin ng lesson, ang sinasabi, meron palang kagaya ng Sabat. Hindi ako pamilyar sa Sabat. Sabi ko, ano ba yung Sabat? So, pinabasa sa akin yung mga text na tungkol sa Sabat, pagsamot sa Sabat. And then, ang pinaka nagustuhan ko po talaga sa lahat ay yung about po sa prophecy. Kasi po, amazed talaga ako pag-aralan yung prophecy. Kasi po, nagbabasa ako ng Bible. Tinatanong ko sa other pastor ng mga born again, hindi nila masagot. And then, nung nag-study kami, na-amaze talaga ako na, wow, ganun pala yung ibig sabihin nun, hindi pala siya literal na ganito. Yun po yung nagustuhan ko talaga doon na-amaze ako. At that time po, habang nag-worship kami ng patuloy, so nag-decide po ako na tanggapin ng Panginoon. And then yung mga binabible study ko na kaibigan ko, nabaptize po kaming sama-sama doon sa... Wow. Wow, kailan kayo na-baptize? Nabaptize po kami ay August 1, 2020. Nung pandemic po nung time. Pandemic Oh. time. So, 6 years ka pa lang sa faith talaga. Pero nakakatuwa, no, DJ Lu, na kahit na, grab, makikita mo yung fire talaga niya sa puso niya. Oo. Eh, tingnan mo, nag-decide pa siyang mag-take ng theology. Go, DJ Lu. Ayan, baka gusto mong batiin yung family na nakasama mo tsaka yung mga nakasabay mong mabinyagan. Ayan, so binabati ko po ang first house na nag-aya sa akin ng worship ay si Ninong Eliezer Alamag. So shout out po sa inyo, Ninong. So thank you so much for inviting me in your house sa worship. So naging kabahagi po kayo ng pagkakilala ko sa Panginoon. And then shout out po kay Elder Abel Balan na siya pong nag-Bible study sa akin that time and nagturo sa akin ng maraming bagay including prophecies and many things sa Bible po. At talagang marami po akong natutunan. At thank you so much po sa inyong kabutihan. Amen. Napakaganda, no, DJ Lu.
talagang makikita natin how the Lord works in His life. Yes. Yes, DJ Lou. Minsan ipinapahintulot talaga na maranasan natin yung mga ganyan, pagbibisyo, yung mga hirap sa buhay. Pero at the end of the day, yun nga, magbabago tayo. And also, nakakatuwa nga DJ Rock yung fire niya. No? Talagang makikita mo din sa kung paano siya gumalaw sa mga mata niya. Totoo, Oo. totoo. Gusto din nating malaman, 'di ba? Like after nung Oo. mga experiences na 'yon, yung paano siya niligtas ng Panginoon. Ano yung gusto din naming malaman ano yung ginawa o patuloy na binabago ng Panginoon sa buhay mo after those experiences. Actually, sobrang dami po talaga. Like, that before, nagsusugal ako, marami akong bisyo, pero as in, nawala na po talaga yung desire ko sa gano'n. Kasi po pag sinabing addiction, hinahanap-hanap siya ng katawan mo, pero as in, naging zero po talaga, zero interest ako sa mga ganong bagay na may mag-aaya sa akin, no na talaga. Sila na yung inaaya ko, tayo, mag-isim pa tayo, gano'n. And then ngayon po talagang ang Panginoon ay patuloy na binabago yung buhay ko at yung perspective ko na talagang to serve people, share His word, many things po na related po sa makakapag-glorify po sa Kanya. Amen. Napakaganda, no? Oo. Sa kabila nun, Ermin, no? Ano na yung naging commitment mo sa Panginoon ngayon? So, yun po, dahil nga po binago ako ng Panginoon, so ang commitment ko po sa Kanya, sabi ko, Lord, I want to be a pastor someday because I want to share your word, I want to serve you, and then I prayed na magka-sponsor po kasi wala talaga ako pampaaral. And by the grace of God, He heard my prayer and unexpectedly, talagang unexpected po yung pagkakaroon ko ng sponsor. At ako po yung nakapag-aral ngayon po dito sa UP at ako po ngayon ay third year theology student. Malapit na. Ayan, so nakakatawa, Ermin, no, na after those experiences, kung paano ka binago ng Panginoon, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ngayon naman, ikaw naman yung nag-commit sa Panginoon na talagang to serve Him. And yun sabi ko nga, di ba, na yung sermon, kumbaga yung powerful sermon na pwede mong i-preach sa buong mundo is yung testimony na kung paano ka Yes. binago at patuloy na binabago ng Panginoon. Kasi hindi mo mako-question yun eh. Kumbaga talagang first-hand experience yun. Kaya talagang I believe na yung testimony na yun could be a powerful instrument na mas marami pang kaluluwang maiakay din sa paanan ng Panginoon. Amen. Kaya nakakatawa yung DJ Luno. And talagang medyo nakakabitin, pero I know sa mga nakikinig sa atin, very blessed at talagang nakaka-relate sila. Kaya kung kayo po ay nakaka-relate, ayan, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section at sabihin niyo din po kung ano po yung reflection din po ninyo sa kwento na Ermin. So bago po tayo magpatuloy, atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang sa wakas by the Bereans. Pagod ka na ba sa araw-araw? Walang magawa, gustong sumigaw. Problema tila ay walang hangganan. Gigising ulit para lumaban. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Umiti ka, may pag-asa, pupunasan niyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Hindi matimpla ang iyong damdamin. Gulo ang isip sa dapat gawin. Kaibigan ko, ang Diyos ng ako. Siya'y kasama mo hanggang sa dulo. Manalig, kumapit, may awa din ang langit. Ngumiti ka, may
pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Lahat sa wakas. Manali kumapit, may awatin ang langit. Ngumiti ka, may pag-asa, pupunasan iyang luha. Tama na, sumuko ka, isuko sa Kanya. Buong buhay at lakas, babaguhin niya ang lahat sa wakas. May awa din ang langit. Lahat sa wakas, may pag-asa, babaguhin niya. Lahat sa wakas, babaguhin niya. Lahat sa wakas. Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po niyong kakwentuhan, DJ Rack. At ako naman po si DJ Lou. Mga kaibigan, sa mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento ng pagbabago kay Kristo at live na live po naming makakasama dito sa studio, ay kontakin nyo lamang po kami. Tumawag o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At sa mga gusto po ng mga libreng libro na amin pong ipinamimigay, katulad po nitong Pag-asa para sa Panahong Maligalig. Nandito rin po ang Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon at ang Dakilang Tunggalian. Nandito rin po ang ating Explore, isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Muli, kung gusto nyo po nito mga ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0918-944-7891. 0918-944-7891 at isend nyo po ang inyong mga kumpletong pangalan at address at tutulungan po naming makarating itong mga librong ito sa inyo. DJ Rack? Yes. So muli, maraming salamat po sa mga ka-TikTok na kasama din po natin ngayong gabi. So Ermin, so ngayon, ano na yung, kumbaga, after ng mga karanasan na yon sa buhay mo, is sino na si Ermin after ng encounter niya kay Kristo? So, after ko po ng encounter ko po sa ating Panginoong Hesus, so yung Ermin na maraming bisyo, maraming kalokohan, ay talagang nabago po ng lubusan. So, ngayon po, ay gusto ko nga po maging pastor, gusto ko po mag-serve sa Panginoon. And currently, ako po ngayon ay nagtuturo ng salita ng Diyos, ng mga Bible student ko here sa AUP and online. Nagtuturo din po ako sa online. So ngayon po ay ako po ay talagang committed at talagang on fire pagdating po sa gawain ng Panginoon na paglingkuran po siya, i-share po ang kanyang mga katotohanan, i-share ang aking testimony at talaga pong maglapit ng kaluluwa po sa ating Panginoon. Wow, grabe, napakaganda naman nun, no? Mm-mm. Talagang very evident, kumbaga, very talagang kitang-kita mo kung paano siya binago ng Panginoon. At talagang makita mo sa mukha niya, kung nakikita ng ating mga viewers ngayon sa live, 'di ba? Talagang napaka-aliwalas, makikita mo talaga yung joy, yung kasiyahan sa kanya sa bagong buhay na meron siya at yung paglilingkod niya talaga sa Panginoon. Kumbaga, na-enjoy talaga niya ng sobra yung kanyang yung chance na binigay sa kanya ng Panginoon. DJ Lou? Minsan mapapaisip tayo bakit kaya yung mga imperfect person yung ginagamit talaga ng Panginoon, ano? Maybe because yung pagbabago nila, yun yung greatest testimony na pwede nating i-share doon sa iba pang hindi pa nakakakilala kay Kristo. So nakakatuwa si Ermin sa kanyang pagbabago ngayon. DJ Rack. Yes, totoo. Kaya ngayon, Ermi, may mga future plans ka ba so far? Like,
bukod sa gusto mo talagang i-pursue yung pagpapastor, may mga ibang plans ka pa ba na naiisip o gusto mong ma-achieve or gawin para sa Panginoon? So ngayon po ang plano ko po talaga, although actually wala po akong ibang plano talaga. So first choice ko po talaga theology, maging pastor. Wala po akong ibang gusto kundi maglingkod lang po talaga sa Panginoon. Yun lang po talaga yung gusto ko na maging blessing ako sa iba, maging family of light ako sa iba, at maging full-time ministers po ako ng Panginoon. Yun lang po talaga yung gusto ko. Wala na po. Wow. Gusto ko ding malaman, Ermin, like, after ng mga pagbabago sa buhay mo, ano na yung naging reaction ng parents mo? Ayun, so yung parents ko po, especially po si mama, sobrang saya na po. Kasi si mama po, Adventist na rin po siya ngayon. Wow. Oh, parang nauna ka, tama? Oo, nauna po ako din. Siya po yung next, yung mga on the process po, still praying po para po sa mga kapatid ko. And si mama po, sobrang saya niya kasi nga nabago po yung buhay ko. Like, talagang unexpected na pagbabago. And then, ngayon po talaga, nakita niya po yung paano niya ako binago ng Panginoon at masayang-masaya po siya. So kung ano ako ngayon. Amen. Wow, nakakatawa. Ikaw, DJ Lo, di ba, parang bilang isang magulang, talagang, pag nakita mo yung dating sitwasyon ng anak mo, sabi nga niya, talagang iniiyak ng nanay niya na yung Oo. kanyang sitwasyon. Tapos biglang, out of nowhere, biglang makikita mo na, oh, grabe yung transformation ng anak niya. Ikaw, DJ Lo, Oo. bilang isang magulang. To be honest, parang medyo natakot ako para kay KD nung narinig ko yung kwento niya. Pero, yun nga, as magulang, kailangan po natin lagi isang guni ang ating mga anak sa Panginoon. Ipanalangin po natin sila. And syempre, nasa sa atin din po yun kung paano natin sila gagabayan paglaki nila. So, Amen. ayun. So, natutuwa ako sa'yo, syempre, bilang isang nanay. Kung ako ang nanay mo, magiging masaya din talaga ako makita ang anak ko na nagbago. Ayun. Amen. So ngayon, Ermin, like talagang kailangan natin magtapos. Pero of course, Oo. bago tayo magtapos, ano yung gusto mong ipabaon sa ating mga ka-TikTok? So ang may iwan ko pong pabaon para po sa ating mga nakikinig dito po sa ating AWR, kung kayo man po ay mayroong pinagdaraanan na kagaya ko na may mga bisyo kayo, o kaya mga struggle kayo sa inyong buhay, o kaya may mga sin kayo na hindi nyo pa rin po mapagtagumpayan sa ngayon, ang sagot po talaga hindi natin kaya. Pero ang Panginoon po, kung tatawag tayo sa Kanya, siya po ay sasagot sa ating dalangin at tutulungan niya tayo at babaguhin niya ang ating buhay. At ako po ay isang buhay na patotoo na mula sa pinakamadilim, talagang masalimuot na buhay, ay kinuha ako ng Panginoon at dininig niya ang aking panalangin. At ganun din po ang kayang gawin ng Panginoon sa inyong buhay. Kung nagawa niya sa akin, magagawa niya rin po yun sa inyo. At para po sa ating mga youth, Adventist youth, sa ating mga adult Adventist, at sa ating pong mga seniors na Adventist, tayo po ay sama-samang magpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon hanggang siya ay dumating. Sapagkat ang paglilingkod sa Panginoon ay ang fulfilling life po talaga. Doon natin mararanasan ang kasiyahan ng buhay. Na makita natin ang ibang tao na tinatanggap si Kristo at tayo ay magkakaroon din ng transformation sa pamagitan ng pakikisangkot sa gawain. Amen. Mhm. Amen. Napakagandang pabaon, Ermin. Ikaw, DJ Lu, ano naging baon mo sa kwento ni Ermin? Siguro ang baon ko dito, DJ Rock, no, sa lahat ng mga na-interview natin dito sa TikTok, parang ang Panginoon naghihintay lang talaga sa atin eh. Whether meron tayong pinagdadaanan, meron tayong mga bisyo, meron tayong mga kalokohan sa buhay, ang Panginoon laging nandyan kumakatok para sa atin. Ang tanong lang sa atin, kailan natin siya pagbubuksan ng pinto? So, sa mga naging guest po natin, maganda lang kasi na binuksan nila yung pintuan nila sa Panginoon, humingi sila ng tawad. Ang sabi nga DJ Rock, di ba? God's mercies are new every morning. So, nasa atin lang po talaga kung tayo ay magpapasakop, magpapabago sa Panginoon. Ayun, DJ Rock. Ikaw? Ako naman yung naging baon ko sa kwento ni Ermin, no, na kahit hindi, kumbaga, ang dami mong questions before, bakit nangyari to, bakit ganyan, napuno tayo ng galit, napuno tayo ng puot, andun yung gusto nating gumante because of injustices. Hindi man natin alam yung sagot before. Sabi nga, it doesn't make sense now, but one day it will make sense. Yung sabi nga ni Ermin na,
nung una gusto niyang gumante sa mga nanghuli sa kanya, yung mga injustice na ginawa Oo. sa kanya. Pero nung na-encounter niya yung Panginoon doon sa kulungan, sa rehabilitation, doon niya nalaman yung reason na napathank you ka pa na Oo. kaya pala, ito pala yung purpose. Na sabi ko nga, hindi man natin maunawaan yung sagot sa ngayon, hindi man natin alam yung sagot sa mga tanong natin, napakaraming tanong. Yes. Pero one day, malalaman natin yung pinaka-deepest why and reason kung bakit inalaw ng Panginoon yun sa buhay natin. Di ba nga sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Yes. Plans to prosper you and not to harm you, but to bring future and hope. Kumbaga, nakita natin doon, na akala natin sa una parang pinaparusahan ba ako ng Panginoon? Ito ba yun dahil sa mga ginawa kong kasalanan? Pero yung plano pa rin ng Panginoon is hindi to destroy, but rather Yes. to restore. 'Di ba? Minsan akala natin dinedestroy tayo ng Panginoon, yung pala nire-restore tayo ng Panginoon. Kaya sa mga ka-TikTok natin na mga nakikinig ngayon, ano man yung situation nyo, ano man yung struggle niyo, ano man yung mga kasalanan na patuloy nating nagiging dahilan ng ating pagkadapa, nawa ang kwento na Ermine na nagbigay sa atin ng pag-asa na, kumbaga, it's too early to give up, but it's not too late to start again. Amen. Diba? Kumbaga, hindi pa huli ang lahat para makapagsimula. And sabi nga, napakabuti ng Panginoon. Sabi mo nga, DJ Lou, His grace and mercy are new every morning. Madapa at madapa man, pero patuloy na bumangon at Yes. muling magsimula. Kaya Ermine, maraming salamat sa pagbabahagi ng napakaganda at very inspiring na testimony. Nawa, patuloy ka namin idadalangin ng iyong ministry, ang iyong journey, ang iyong walk with God ay magpatuloy, ano man yung mga pagsubok, marami ka nang naranasan, nawa ay magpatuloy ka pa din at magamit ang iyong story para sa kaluwalhatian ng Panginoon. DJ Lou, maraming salamat din sa pagsama sa akin tonight. And of course, maraming salamat sa ating pong mga ka-TikTok na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa atin. At patuloy niyo pa rin po kami samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Muli, ito po si DJ Lou nagsasabing, luwalhatiin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po niyang kakwentuhan, DJ Rock na nagpapaalalang rarararaki road man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok, Transformation in Christ. Talk. This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo. Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story. This is Jazel Diaz. And this is Rocky Lokban. Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.